Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Good morning everyone. How are you today? God be glory because His mercy endureth forever. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Maraming kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito po yung lingkod ni Cristo Jesus, Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International. Una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan, ito yung pabiyaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayong nagabayan ng Panginoon kahit na po sa ating pagkukulang, sa ating pagkamali, ngunit ang Panginoon ay patuloy po naggabay po sa atin. Kaya pasalamatan natin ang Diyos, purihin natin ang Diyos, ulatiin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Na lahat po nagdiriwang sa karawan ngayon, happy birthday po sa lahat. Lahat po na nagdiriwang, naway ang Diyos magbigay sa atin ng karagdagan ng mga araw, mga taon, at sana po ay pagbigyan tayo ng ating mga kahilingan, pangarap sa buhay hanggang sa mga araw na ito. Pasalamatan natin ang Diyos habang tayo nabubuhay, sapagkat yan ang pinakamalaga, mga kapatid, sa paningin ng Diyos, na tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, habang namumuhay tayo sa sanlibutan. Kaya gawin natin, mga kapatid, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon, sapagkat yan po ang nais ng Panginoon, na matuto po tayo sa bawat araw na ating pamuhay sa kanyang salita, para hindi po tayo maparusahan. Now, shout out sa lahat na ating mga viewers. Huwag natin kalimutan, mag-like and share lang po tayo, wala namang bayad dyan, at saka subscribe natin, then i-post natin ang notification bell para updated po tayo sa bawat araw ng palibagong video na ating pinupost dito sa YouTube channel, sa Facebook, at saka live streaming. Ay kagad natin mas baybayan ang mga salita ng Diyos. Now, daan man tayo ng mga pagsubok, wala natin, mga kapatid, didibin yun, sapagkat ang pagsubok talaga, ayan po ang nagpapatunay sa ating pananampalataya. Ang sabi ng mga aklat, na ito po ay ang pagsubok na ating dinadaanan, ito po, mga kapatid, ay nagpapatibay at nagpapatunay lang sa ating pananampalataya. Kaya habang may pananampalataya tayo, ay dadaan tayo sa mga pagsubok, dahil ang pagsubok ay yan ang nagpapatunay na may pananampalataya po tayo. Pakinggan Santiago chapter 1 verse 2 up to 3, mga kapatid. Kapatid, mag-alak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Amen. So, sinabi sa verse 4, kaya tiisin natin. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. So, ang pagsubok at ating pagtitiis, ito po yung nagpapaganap sa atin sa paningin ng Diyos upang hindi po tayo magkukulang. Kaya, huwag natin dibdibin ang pagsubok. Huwag natin, mga kapatid, hayaan na mga pagsubok na dumating sa atin, ito po, mga kapatid, ay kinu-question po natin ang Panginoon. At kinu-question po natin ating paglilingkod sa Panginoon sa mga pagsubok. Hindi po, kasi ang pagsubok na yan ay nagpapatunay lang sa ating pananampalataya. No? Kapatid, mag-alak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Amen. So, kailangan talaga, mga kapatid, na mag-alak tayo. Huwag tayong manghina, huwag tayong magalit, huwag tayong magpuot sa Panginoon. Huwag natin sisihin ang Panginoon, at huwag sisihin natin ating pag-Christian, dahil na alam natin
na itong pagsubok nagpatatag na ating pananampalataya. Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Yan mga kapatid, no? At saka, tiisin natin. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. So, kailangan natin tiisin. Hallelujah. Tiisin natin para maging ganap tayo sa harapan ng ating Panginoon. Paano maging ganap tayo? Kung tiisin natin ang pagsubok na ating nadaanan, huwag tayong aray, huwag tayong manghina, at huwag natin i-question ating mga Kristiyan, pagkapastor, manampalataya, at huwag natin sisihin ang Diyos kung bakit dumating po sa atin ito, sapagkat si Job po mga kapatid, kahit po na namatay ang 10 anak, walang pagsisi po, no, na kanyang nasabi sa Panginoon. Kasi yan talaga mga kapatid, na panahon po ni Job, namatay talaga ang kanyang 10 anak. At saka si Job, hindi po siya nanghina at hindi po niya kinu-question ang kanyang panampalataya sa Panginoon. Kasi mga kapatid, alam ni Job na talagang ang mga pagsubok na dinaranas niya ay alam po ng Panginoon, no? So kasi sinabi na po ng asawa niya na namatay na po ang kanyang 10 anak, ay hindi po siya hina, at saka ang kanyang ginagawa, nagpatira pa rin sa Panginoon si Job. Pakinggan natin mga kapatid, 19:20 sa Job chapter 1, 19-20. Ganito po ang nangyari, na namatay ang 10 anak ni Job, ay talagang hindi po siya nanumbat, no? Hindi po siya nanumbat sa Panginoon. Ito lang ang kanyang mga kapatid sinasabi. Pakinggan mo natin sa Job chapter 1 verse 19-20 to 21. Bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Ang anak ni Job, 10 po, patay po, na ginawa ng Diablo, gumawa ng hangin na malakas at ibinagsak ang bahay ni Job, patay ang 10 anak. 20. Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sumamba pa rin, no? Kahit na po patay ang 10 anak, nagpatira pa siya pa rin sa Panginoon si Job, at sumamba pa rin sa Panginoon. So yan po, makita po natin ang tunay na panampalataya ni Job, na walang makakatumbas, no, kay Job po sa silangan, na isang taong matuwid at may takot sa Panginoon. Yun po sinabi ng Panginoon mga batid, na si Job po may takot, no? May takot sa Panginoon si Job. Hindi po siya mga batid gumawa ng kasamaan, umiiwas po siya. 1:8 sa Job. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Yan po ang pamuhay ni Job, umiiwas sa kasamaan, may takot sa Diyos. Pero bakit namatay ang 10 anak? So kaya hindi po natin dapat i-question ngayon, ating pag Christian, itong pagka-pastor natin, panampalataya, sa sakit lang sakit lang mga anak, kini-question na po natin ating pagka-Christian, ating pagka-pastor, panampalataya, sa sakit lang po. Si Job po, patay ang 10 anak. At hindi kay 10 anak na matay, pati ang kanyang mga hayop ay kinamkam ng mga Kaldiyo. So kinukuha, pinatay ang bataan, isa lang po ang titira, magsumbong lang kay Job. So yun po mga kapatid ang nangyari kay Job. Kaya itong ating pagsubok ngayon, sabi ni Santiago, na magalak tayo. Huwag tayo manghina, magalak. Pero ngayon baliktad na. Kung di pagsubok, iyak na. Kung di pagsubok, susuko na talaga. Kung di pagsubok, napakalayo ng simbahan. Kung di pagsubok, ay talaga napuot na. So hindi po ganyan ang pamuhay Kristiyano. So dapat lang mga kapatid, tandaan po natin. Now, sa verse 21, sinabi ni Job sa 21, ayon po sa sinabi ni Job mga kapatid. Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Puri pa rin. Patay ng 10 anak ni Job. Nabagsakan ng bahay, naggumawa ang Diablo na malakas na hangin. Patay ang 10 anak na sila nagkasayahan po. Nagsalo-salo ng birthday ng kanilang mga magulang, kanilang magulang. Bumagsak po ang bahay ni Job, patay ang 10 anak. Pero pupuri pa rin sa Panginoon. Ganyan po ang tunay na may pananampalataya. Ganyan po ang tunay na lingkod ng Diyos, no? Si Job po mga kapatid, walang katulad. Ang sabi sa buong sanlibutan, ayon po sa 1:8, wala siyang katulad mga kapatid sa buong sanlibutan. Sinabi sa kanya ng Panginoon,
Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Ganun po. Pinatunayan ito ng Diyos. Walang katulad sa buong sanlibutan, buong mundo. Walang katulad ni Job. Pero nakaiwas ba siya na gumalaw ang diablo? Pinatay ang 10 anak niya? Hindi nakaiwas si Job. Tayo din. Makaiwas ba tayo? Hindi pa tayo makaiwas. Pero ang Diyos mo nandyan. Ang Diyos mong patatag sa atin. No? Kahit na kung dumaranas tayo, kaya pinatunayan ni Apostol Santiago na maggalak, huwag tayo manghina. No? Ang problema ngayon, kung di pagsubok lang, wala na. Napakalayo na po tayo. Malayo na po tayo sa harapan ng Diyos. Kung di pagsubok lang, palayo na po tayo mga kapatid. Mga kapatid, Kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. so, ang diablo, ang sinabi ng diablo sa Panginoon, subukan mo siya ngayon. Di ba? Itakwil ka niya. Balikan natin si Job, mga kapatid, dito sa 1:9. Pakinggan natin. Ganito po sinabi ng diablo sa Panginoon. Sa 9:10 dito sa Job, Kabanata 1, talata 9 hanggang 10. Sumagot si Satanas, "May takot si Job sa iyo, dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya, at siguradong isusumpa ka niya." O, di ba? Anong sabi ng diablo? Pero subukan mo. Subukan mo. Alisin ang nasa kanya. Di ba isusumpa ka niya? So, dahil po sa hiling ng diablo, ay pinagbigyan po ang diablo ng Panginoon. So, ang sabi niya sa 12-13, Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan." Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. yan. So, pinahintulutan po ang pagsubok, kaya pinahintulutan ng Panginoon. Kaya ang pagsubok, galing po sa Panginoon, pero ang diablo po, kapatid, iba po ang trabaho ng diablo. Gusto lang na pahinain tayo. Pero alam ng Diyos na si Job, hindi po siya matatalo kahit na kung ang gawa ng diablo napakatindi po. Patayan 10 anak ni Job. Kinuha po ang lahat ng mga ari-arian, no? Kinuha ang lahat kung anong mayroon. Sabi ng Panginoon, kunin mo anong mayroon siya, huwag mo lang siyang saktan. Di ba? Sinabi sa verse 12. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan." Mayroon siyang 10 anak. Di ba? May 10 anak po. Si Job, kinuha ng diablo. Pinatay. Tuloy. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Isang araw, habang nagkakasayahan sa handaan ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito, "Habang nag-aararo po kami gamit ang inyong mga baka at pinapastol ang inyong mga asno sa di kalayuan, bigla kaming sinalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." Yung ginamit ng diablo ang mga tao, ang mga sadiyo. Kinuha ang lahat, pinatay ang bataan, isa lang ang iniwan nila para magsubok kay Job. So sinong gumawa doon? Ang diablo. Kasi, pero hindi po gawa ang diablo kung wala pa yung tulot ang Panginoon. Kasi gusto ng diablo lang patunayan ng kanyang salita na kung kunin ng Panginoon ang binigay niya ay talikuran siya ni Job, ang sabi ng diablo. Pero pinatunayan ng Diyos na talaga hindi mangyari ang mga salita ni Satanas, na yun ang sabi niya, kapag kinuha mo na ang lahat sa kanya, itatakwil ka na niya. Pero napatunayan ng Biblia na ito'y pinagbigyan ng Panginoon para makita ng diablo kung sino ba ang nagsasabi ng katotohanan. So,
Ang sabi ng Diablo, kunin mo ang nasa kanya at itatakwil ka niya. Pero hindi tinatakwil. Ngayon mga kapatid, tuloy natin. Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, "Tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at ang mga pastol nito at nasunog. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo." Pinagkamalan na ang Diyos. Kahit ang Diablo gumagawa, pinagkamalan ng Diyos na tinupog na ng apoy ng Diyos. Hindi po Diablo po ang gumawa ng apoy para tupukin na ang mga tupa ni Job, no? Kasi nag-usap na po sila ang Panginoon. Pinagbigyan lang siya ng Panginoon. So, ang Diablo makapag-ulan ng apoy. Natupog po ang mga tupa at ang mga tao. So, gawa ng Diablo yan. Tuloy natin si 17. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha po nila ang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." So, Makaldeo na naman. Ginamit ng Diablo ang Makaldeo para po na salakayin na naman ang mga kamilyo. Kinuha na naman ang kamilyo ni Job. Pinatay ang bata at isa lang po natitira. So, yun na po ang gawa ng Diablo, ha. Gumagamit ng tao para manghina lang po tayo. So, hindi na tayo makaiwas ngayon. Gagawa din ang Diablo ng paraan. Gamitin ang tao, kapatid mo, asawa, kamag-anak mo. O sabihin natin, nasa bahay mo na, gagamit ang Diablo para manghina tayo sa pananampalataya. Para talagang subukin tayo kung totoo ba na lingkod tayo ng Diyos. So, lahat na po, kinuha na po. 18. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, "Habang nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakatatandang kapatid, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay." 10 anak ni Job, patay talaga. No? Sa gawa ng Diablo. 4 na, sabihin natin, bagay ang ginamit ng Diablo kay Job, pero hindi pa rin nangina si Job. No? 2021. "Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo." Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito." Amen. So, yan po, nakita po natin sa kabila ng lahat, best din dito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Ayan, maliwanag po, ha. Hindi po niya sinisi ang Diyos. Kapatid, kahit na po saan mangyari pa sa kanyang buhay, walang sisihan sa Panginoon. Tanggapin lang natin, anong mangyari man habang naglingkod tayo sa Panginoon, sapagkat alam ng Panginoon na yan po ay ang pagsubok lang ng pananampalataya upang maging kabahagi tayo at karapat-dapat tayo sa ating Panginoon. So, yan po mga kapatid, ang nais ng Panginoon, malaman po natin. Sana po, huwag tayo mawala ng pag-asa. Patuloy tayo, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Dahil ang Diyos natin pinaglingkuran ay Diyos na mahabagin, Diyos ng pagbiyaya, Diyos ng pagkumbaba, siya ay puspos ng awa, at banayad po sa pagagalit. Kaya ating kay-verse mga kapatid, isang Diego, in chapter 1, verse 3, verse 2, after 4, ito mga kapatid, ang ating pinatunayan na wag lang tayo mga kapatid mainit, no? Dahil po ang pagsubok na yan na darating sa atin, dapat natin ikasasaya at dapat tayo maggalak dahil nakita ng Diyos sa ating pananampalataya na mayroon talaga, no? Yan po. Kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Bismor. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Para hindi magkulang buhay natin sa harapan ng Diyos, tiisin ang pagsubok, tanggapin ang mga pangyayari sa buhay natin habang naglingkod tayo sa Panginoon dahil po alam ng Diyos kung paano tayo patatagin at paano tayo magkamit ng gantimpala sa araw ng kanyang pagparito. Mga kapatid, ng salita ng Diyos, ito po ay pinarating po natin sa bawat araw. Huwag kalimutan, sa bawat pagsubok ng panahon, ang ating buhay parang usok lamang. Santiago 4:14,
ito'y saglit nakikita at agad tayo mawala. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with us, brothers in Christ. Amen. Amen.